outside. Start ulit. Oh. One click. Na siya. Pwede na ulit kargahan mga body. Tsaka makina. Okay. Wait na. Meron tayong J2 na makina. So nakakabito sa KC27. So problema nito is biglang pumalya. Tapos sobrang usok sa likod. I think ito kasi marami tayong gawa. So ngayon medyo nakaluwag-luwag. Ngayon pa natin siya matutrouble. So troubleshoot natin yung problema. Bakit biglang nagkaganon. Okay. Papandar pa natin. So papandarin natin. So wala naman siyang problema. One click pa rin siyang umandar. Problema lang talaga is napakalakas ng vibration. Lakas ng palag ng makina. Talagang palyado siya, no? So bigla lang itong nagkaganito. So ginagamit pa ito, kinargan pa namin ng drop side na body. Tapos yun, biglang nagkaganyan sa takbo niya. Biglang pumalya at umusok ng maputi sa likod. So pag mga ganito, syempre na palyado, una muna natin i-check yung mga injector para malaman natin kung aling piston yung hindi gumagana, kung aling piston number 1 ba, 2 or 3 or 4. So sa mga ganitong hindi pa naman mga CRDI, i-release lang natin yung kanyang fuel para malaman natin kung gumagana o hindi yung kanyang injector, tsaka yung palya kung makikita natin. Kasi pagka gumagana, ibig sabihin hindi magbabago yung andar nun. Okay? So kapag hindi na siya gumagana is talagang fast forward tayo. Kinalas na natin yung valve cover. Oo nga eh. Hindi na siya gumagalaw. Kasi hindi na to papalo eh. Oo. Ay, hindi po siya release na eh. Ito yung salarin kung bakit palyado. Yan o. Umiwalay. Tigas na eh. Baka bumaluktot to eh. Tapos yung nut tsaka yung cup na ito nandun sa baba. Ayun o. Kaya pa to? Kaya ko alambre. Oo. Kaya pa to madukot. So, ito lang yung salarin kung bakit pumalya. So, ayan o. So, talagang nakasara siya. Ano ba to? Intake. Intake to. Exhaust kasi nandito. Intake, exhaust. Intake to. So, swerte nun. Kita nyo naman, Uy. Napakaswerte mo, Nandiyan ka lang. So, sana hindi bumaluktot tong push rod na to. Lumihis lang siya, Yan, kumalsot talaga eh. Yari. Amuntik na. Hindi pa. Dahan-dahanin natin. So, unahin siguro natin tong cup na ito. Ayan. So, wala na siyang cup. Ayan. Wala nang cup dito. Tanggal. So, kukunin natin yun. Pati yung nut nung adjuster. Unahin natin yung cup. So, sana hindi kumalso ng to. Matindi. Yung kumalso eh. Tigas. Yun. Top overhaul na sana to. Hindi binaglas muna. Buti dito lang siya. Kaso, challenge tayo nito ngayon. Paano natin tanggalin to? Ayun o. Wala mo paglusutan. Alambre na nga itong gamit ko eh. Masyadong masikip. Ayan, dalawa. Ito na. Ito na. Sumama na siya.
Diyan ka muna. 5 little monkey, diyan ka muna. Tapos meron ba tayong isang kukunin? So sana sumabay din siya. Sumabay ka. Yun o. Okay, nahulog ulit. Yun o. Diyan ka lang. Yari ka sa akin. Napahirapan mo pa ako sus. Yari. Tanggal na. Ngayon, ang challenge naman, pagbalik natin. So, pagbalik natin is gano'n na siya. Pero bago natin i-ano yan, ibalik, tingnan mo natin yung push rod kung hindi bumaluktot. Tadang! Bumaluktot siya. Bumaluktot yung ating push rod. Alam na, tutuwirin lang natin yan. Tuwid. Yung kita nyo naman baluktot talaga yan. Tuwirin muna natin. Ayan. So, pinalo na natin. So, pababain natin siya. Tingnan natin kung saan siya lulusot. Yun ang problema, hindi na may pasok. Shoot muna natin. Ayan, so naipasok na. So, in-slide lang natin tong rocker arm. Pag ganyan. Hila lang, tapos pasok natin. Ayan, nagagalaw naman, may spring naman yan. Ayan, makapasok na siya. Ayan, liis na siya. Pag ganyan. Ayan. Tapos, ititingala natin. Ilalagay natin yung cap nung engine valve. Yan, tapos lagay. Tapos, siyempre, thread natin, ipapasok na natin yan. Okay? Gayahin lang natin itong isa. Clearance ang konti. Tapos, siyempre, ibalik natin itong nut. So, buo naman yung thread lahat. So, ba't kaya na natanggal? So, check na lang natin. Ano naging problema na ito? Okay? Alright. So, i-clearance muna natin. Ulala. So, nakabit na. So, testing natin panda rin kung nagbago ba. Sana kung under pa siya. Kalimutan ko pala ibalik yung sa set of valve niya. Kaya pala hindi umandar. So, umandar na to. Dapat one click na yan. Palitan ng battery yung isa, ginawa na natin, umandar siya, nilagay ko muna dito. Tapos yung battery nito naman na lobat, nilagay ko dun para mag charge. So, andarin na natin kung andar. Okay na. Okay na, alright. Wala nang palya. Nalalangisan na siya, may langis na. Dito, meron na rin. Yan, basa na. Okay. So, may langis na lahat. Goods na.
Ayan na natin. Yun, so fast forward tayo, naibalik na yung ating valve cover para hindi matapon yung langis or hindi tumalsik, tapos papaanda rin na natin. So, one click naman na siya kanina at sige natin ngayon. Yun, no? Wala na yung inig-inig niya. Good na ulit siya. Kala ko pera na yung kanina eh. Hindi pa pala. Ang sunod niya. Wala nang palya. Okay. Uwi na naman tayo. Tubig. Meron dito. Tubig siya. Ilang buwan na rin nakatingga to. May 6 months na. Meron na to. Yan na. Marami siya. Wala pang blue ba yan? Kahit na madumi. Nandito pa yung ating makina. Yan. Ginagamit pero biglang pumalya. So yun lang pala dahilan. Buti na lang, yun na lang nangyari, no? Hindi na tayo nakakapagbaklas ng buong cylinder head. So natanggal siguro, hindi lang nahigpitan ng todo yung nut ng adjusting na screw. Kaya pumalas yun. Natanggal yung nut din, lumuwag yung adjuster. Kaya yun, umiwalay. So yung push rod, pinalo na lang natin kasi kunting-kunti lang yung kanyang baloktot, no? Tsaka hindi naman talaga siya yung balik ko talaga. So okay na to. Ibabalik na lang natin yung mga kulang na kisa. Ito yan, tulad yan yung hose, babalik na natin.